Okay, so discuss naman natin tong another hydrostatics passport problem. Lumabas din to nung recently lang, April 2025, sa time namin. Exactly. Exactly. So, Nob 2018 pala yun. Naulit lang. Naulit lang din kasi talaga yung mga tanungan sa HPGE eh. So, yun, sige. A rigid gate of a flood control structure in a river, 6 meters wide by 4 meters high. Sige, ilagay ulit natin yung ano. Paano tayo maglagay ng naka-profile muna, profile view, side view. So, itong nakikita lang dito, yung 4 meters high. 4 meters. Siguro depth na lang. Height na lang. 4 meters. Kasi baka magamit natin yung DPA eh. No? 6 meters wide, 4 meters high. Sige, lagay ko na rin yung perpendicular to the page. Yan, 6 meters daw. Pwede ba yun, Mag? Hindi siya nagsisnap. Basta goods na yan. Yan yung ano niya. Kapag kinuha mo yung 3D, underside. Ayan, again, 6 meters wide. B na lang. Okay. Rigid gate of a flood control structure in a river, 6 meters wide, 4 meters high, and weighs 10 kilonewtons. So, syempre, ilagay na natin yung weight sa acting sa center of gravity. Para nipis. Minsan manipis, minsan masyado makapal. I-weight na lang natin yan. 10 kilonewton din ba yun sa isa? Weight is 10 kilonewtons. Weight is equal to 10 kilonewtons. Ayan. I think with its longer edge horizontal, tama nga. Nagasunod agad ako. Longer edge yung horizontal. Kasi sinabi naman, 4 meters high. Dun pa lang kahit di na pala sabihin. Di naman ako nag-assume with its longer edge horizontal. Yung 6 meters yung naka-horizontal. So it is moved up and down daw. With its short edges. Ito, parang may ano dito, may parang hinge ba dyan? Basta nagsislide siya, may parang roller dyan. Ganun. Nagsislide up and down. Okay? Asan tayo? With its longer edge horizontal, it is moved up and down. With its short edges sliding in vertical channel guides. Ayun, may guides pala dito. Okay na tayo dun. So, evaluate the force in kilonewtons daw needed to raise the gate. When the surface of the water is 2 meters above its top edge. Okay, so may tubig daw 2 meters above. There's no water on the downstream. Okay, so sarado pala to. Parang ano, horizontal na yan dito. Ganyan. Alo, bakit di siya pumantay? Parang may cover na dyan. Di na makapasok yung tubig. Hanggang dito lang yung tubig. 2 meters daw. 2 meters above. Ayan, gawin natin tong blue. Dito lang yung water surface. 2 meters daw. So, pwede above dyan, pero basta di na makakaabot dito sa other side. Sige, harangan ko na nga yan. Harangan ko na lang. Mga dito banda. Okay na yun. Dito na lang para kita yung ano. For presentation lang naman yan. Game. Science. So, 10 meters. Ano yun? 2 meters. Pal. 2 meters above daw. So parang nandito. Yan, 2 meters. Extend na lang natin to. O dapat nakaano ako.
Ayan, ganito. Para makita lang yung extension yan. Ayan yung, and the downstream, when the surface of the water is 2 meters above its top edge. Ito yung edge. So, 2 meters above. Z na lang natin yan. Trip ko lang. Z is 2 meters. So, there is no water in the downstream. Wala nang araw dito. Dito lang may tubig. Yan. So, the coefficient of friction between the gate and the channel guides is 0.15. No, syempre, may mu talaga dun. Yun na lang. Mu2. Mu. Okay? So, neglect the buoyant effect. Ano to? Neglect na buoyant effect of the water on the gate. Oh. Buoyant effect ng water on the gate and the weight of the cables connected to the gate. So, yan lang. Ang tinatanong? Force kilonewton needed to raise the gate with the surface. Okay, so kailangan natin itong force na to. Okay, so in general na lang yan. So, syempre, may mga channel guides tayo, di ba? So, ito na lang pangalan na lang nating P. Force P. Okay, then may weight tayo. Then, kapag titignan mo rin dito, ang force P is paangat. Tama ba? Neglect the buoyant effect. Tinatanong dito, evaluate the force scale in kilonewtons needed to raise the gate. To raise the gate. So, yun yung impending motion niya, di ba? Pa-upward. So, ang friction ko kontra doon. So, downward din yung mga friction. Both sides may friction, pero pwede mo naman ang sabihin na parang isa na lang yan sila. Di ba? Wala naman kasi magiging bearing din pag nag-summation of forces along ano ka. Pag nag-summation of forces along y ka, equal 0. Meron kang weight pababa, meron ka friction force. Pangalanan natin F sub F. O, di ba? So, mu ano lang din naman yan. Hindi naman, mu n mo lang, mu f mo lang din naman yan. Mu, ano ba? F mo lang naman yan, which is simply mu n. Weight plus friction force is equal to P. Yan, force P. So, paano ba, meron pa ba tayong makukuha? Friction force, paano natin makuha? Di ba ano yun? Mu n. Doon natin makukuha. Ito yung normal force niyan. Nakabase yan sa weight lang din. Yun lang naman yung downward eh. Di ba? Weight, uh, mu n, normal force. Summation of forces. Ito yung normal force. Umayos na sulat. Yan, may normal force tayo. Normal force. Galing sa ano. So weight is friction force. Ang frictional force is simply frictional force. Simply mu n. Normal force. So, paano natin makukuha yan? Ito pala. May other side ko na lang ilagay. Kasi 'di ba? Nakalimutan mo ba? May ano pa tayo dito. Ito yung centroid ng ano, ito yung centroid ng gate. 'Di ba may ano pa tayo, may hydrostatic force pa tayo. Nakalimutan. Kalimutan ko rin eh. Ilagay ko dito. Ayan. I-reflect ko lang siya. Duplicate ko na. So, doon nakabase pala yun. Doon nakabase yung normal force natin. So, syempre, may hydrostatic force ka pa dyan. Nag-act sa center of gravity. Baba ng center of gravity pala. Hindi nag-act sa center of gravity. So, hydrostatic force, F sub H na lang. Ayan. So, dyan makaka-base yung normal force. Yung perpendicular. Kaya ba yun? Oh, goods na yan. O kahit saan naman yan ilagay.
Gets na tayo dyan. Ito yung mga frictional force, mga pababa. O, pwede mo na mga kasi lang pagsamahin na lang eh. Diba? So, ayan na. Ito yung normal force. Submission forces along Y, meron kang W. Meron kang frictional force. Pinagsama na lang din. U and mu at lang din naman yun. Wala namang bearing. Kung pinapasolve yung isa, edi saka mo i-divide. Tapos, submission forces along Y is W plus yung frictional force plus yung P. Yung nag-summation of forces along X ka naman, statics lang talaga to. Kaya nga hydrostatics eh, no? Statics lang sa fluid. Summation of forces along X equals 0. So, yung hydrostatic force, yung mga isulat ko Yung hydrostatic force is simply equal to the N normal force. So, ang hydrostatic force natin, gamma H bar area. Tubig yan, di ba? Gamma H bar area. Gamma is, set na natin? Gamma, 9.81 H bar. Ito, 2 plus yung kalahati. Ilan ba to? 4, no? 2 plus 2. Yung, di ba yung H bar, yung distance from water surface papunta sa centroid, center of gravity. And center of gravity, ito yung center of pressure. So, 2 plus kalahati ng 4. So, 2 rin, 2 plus 2. Gamma H bar, tas ang area niyan, syempre, 6 times 4, 24. So, ayun, 941.76. Laki na. 941.76 kilonewtons. Ayan yung normal force. Okay, then mu n, weight plus frictional force ay mu n equals P. Grabe. That is just what? 10 kilonewtons plus mu, 0.15 times normal force. Pwede ba sa answer yun? Hindi yung answer ko kanina. Normal force. F na lang. Balikan ko nga lang. 10 plus mu, 0.15 times normal force. So, ayan. 151.264. Ito, Musnerly Gibbs. Di ba? Ganyan lang yan. Lumabas yan ng time namin. Then, a rigid gate of the flood control structures. Ayan, 6 meters wide, 4 meters high, weighs 10. With its longer edge horizontal, same lang din. It is moved up and... Ito ata yung mismo lumabas ng April 2025. Pero nakuha ko to sa Nov 2018 din. Nov 2018 ba? Ayan. Ayan, same lang. It is moved up and down with its short edges sliding in a vertical channel guide. So, evaluate the force in kilonewton needed to raise the gate when the surface of the water is 2 meters above its top edge. There's no water on the downstream side of the gate. Coefficient of friction, yun lang na bago. Between the gate and the channel guides is 0.1. So, neglect the buoyant effect of the water. Kung may buoyant effect yan, may buoyancy yan, yung weight, yung unit weight ng liquid times volume of water displaced, madadagdag yun. Neglected eh. Baka lumabas na sa inyo pero i-consider na yung buoyant effect. Dadagdagan nyo lang yun. May dadagdag lang kayo dito na plus buoyant force. Plus buoyant force. That is unit weight ng water times volume displaced. Ito. Pero kailangan ng thickness niyan. Area lang yan eh. No? Siguro per meter. Kailangan ng thickness niyan ng parang length perpendicular to the page para makompute mo yung volume. Ganun lang. Papalitan lang natin yung 0.10, 0.15, 0.1 lang yan. And that is 104 naman. Diba? And that's it. For this problem. Pero preso, nandito rin siya, no? Patay. Paano kung ang taang nasa answer key pala is naka 0.1 to, typo yung 0.15? Lagot. Kasi may ganun eh. Kumbaga, hindi yan yung nagamit, pero nasa choices yan. Patay. Good luck na lang, guardian angel. Nang bahala. Pag ganun. So, I guess that's it for this problem. Yan. Hope you learned something. Thank you.